kapuso, habang patuloy po ang sigalot sa Middle East, walang preno ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagsimula noong isang linggo ang malakihang oil price hike na talaga naman nakaapekto ng husto sa maraming mga sektor. At ngayong linggo nga, big time uli ang taas presyo. Ayon sa Department of Energy, mahigit 20 pesos hanggang halos 24 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Halos 13 hanggang halos 17 pesos naman ang itinaas sa presyo ng gasolina, habang halos 7 pesos hanggang halos 9 pesos naman sa kerosene. Paano nga ba yan kinakwenta, mga kapuso? Ano ang basehan at bakit napakalaki ng oil price increases nitong mga nagdaang linggo? Sa panayam po ng GMA News Online sa presidente ng isang oil company, nakabatay po ang oil prices sa Mean of Platts Singapore o MOPS. Yan ang daily average price assessment ng refined petroleum products tulad ng diesel at gasolina na ikinakalakal sa regional trading hub sa Singapore. Ayon kay Leo Bellias ng Jetty Petroleum, ang formula para sa presyo ng mga produktong petrolyo, ibabawas po ang average na MOPS mula sa nagdaang linggo sa average ngayong linggo. Kung ang lumabas na pagkakaiba ay isang positive number, nako, ibig sabihin po niyan, may price hike. Kung negatibo naman, ay rollback. Alright? So malaking dahilan ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo nitong mga nakaraang linggo ang gyera sa pagitan ng Iran at ng alyansa ng Amerika at Israel. Kontrolado po ng Iran ang Strait of Hormuz. So yan, makikita natin dyan. At kung saan idinadaan ito ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Dyan po yan. Ngayon, isinara nila ito at ilang tanker ship na ang inatake sa gitna ng gulo roon. Patuloy raw haharangin ng Iran ang pagdaan doon ng supply ng langis hanggat patuloy din ang pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Ayan. At habang kakaunti ang supply ng langis sa global market, patuloy na tataas ang presyo nito. Sa kasalukuyan po, mahigit $120 na po ang kada bariles ng Dubai crude, ayon sa industry sources. Bukod dyan, ay nakaaapekto rin ang gasto sa pagtransport sa mga oil product o ang freight o shipping cost, pati na rin ang kompetisyon sa lugar. So, freight of shipping cost at kompetisyon. Ito rin ang dahilan kung bakit iba-iba ang presyo ng oil products sa kada lungsod at munisipalidad. Isa pang tanong, bakit tuwing Martes ipinatutupad ang oil price adjustments? Sabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, ito na kasi ang napagkasundoan noon ng Department of Energy at industry players. So, imbis na araw-araw ang pagbabago sa presyo. Ngayon, napakataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, patuloy rin ang panawagan ng transport sector, maging ng mga motorista sa gobyerno na patuloy na gumawa ng hakbang para masolusyonan o maibsan ang epekto nito. 200 piso kada araw daw ang natatapyas sa kita ng mga tricycle driver sa Malabon dahil sa mega oil price hike. Anila, malaking tulong ang cash aid pero hiling nila ang mas konkretong solusyon mula sa gobyerno. May unang balita live si James Agustin. James. Igang, good morning. Tinatayang mahigit sa 1,800 mga tricycle drivers yung mabibigyan ng ayuda sa ikalawang araw ng pamamahagi niyan dito sa Malabon City. Madaling araw pa lamang po kanina ay may pila na ng mga tricycle drivers na sadyang inagahan daw talaga yung pagpunta dito sa lugar dahil umamasada pa sila. Alas 3:30 na madaling araw nagtungo sa Malabon Sports Complex Oval ang tricycle driver na si Ron Waldo. Dala-dala niya ang driver's license at photocopy nito na requirements para makakuha siya ng 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Ang hinahabol ko kasi namin para po matapos kami ng maaga para makabiyahe rin ho kaagad. Kasi may mga service din ho kasi ako. Maaga rin sa pila ang kasamahan niya sa TODA na si Danilo. Sa 3 dekada niya pamamasada, ngayon lang daw niya naranasan ng sobrang taas na presyo ng gasolina. Pagka nagtagal-tagal, marami na ho ito. Matatagalan na kami sa pamamasada, pabalik na pamasada namin. Malaking tulong nila ang ayuda lalo pat pumalo na sa 86 pesos per liter ang mabibiling gasolina sa lungsod. Natapyasan ng araw ng hanggang 200 piso ang kita nila kada araw. Okay naman, medyo kahit papano makaka-recover. Kasi talagang wala nang natitira sa amin lalo na ngayon sa sobrang mahal ng mga bilihin. Malaking tulong din pero iindahin din pagkatapos. Kasi iba niyan, ibabayad mo na.
Paano kung magtagal ang krisis na yan? Wala ka nang dudukutin. Ang iba pumasada na muna para may maagang kita. Si Maricar ipinila pansamantala ang kanyang mister. Malaking bagay aniya ang ayuda dahil mataas din ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin. 2 anak pa man din nilang nag-aaral pa. Hindi na ho kasi gano'ng kumikita sa pagmumotor kasi marami na kalaban sa kalsada. May e-bike, may e-trike. Kaya hindi na sila kumikita talaga ng ngayon. Kaya napaka-importante. Kaya nagpapasalamat ako kay Press na binigyan na ng pagkakataon yung mga driver na magkaroon ng ayuda. Ayon sa Tricycle Regulatory Unit ng Malabon City Government, tinatayang mahigit 700 tricycle driver ang mabibigyan ng ayuda mula sa District 1 ngayong umaga. Mahigit 800 naman mamayang hapon mula sa District 2. Kahapon nauna nang nabigyan ng ayuda ang 749 na tricycle driver sa lungsod. Sa kabila ng pamamahagi ng ayuda, umaasa ang mga driver ng mas konkretong solusyon mula sa gobyerno. Mas maganda ho yung ibaba nila yung gasolina para ibig ko sabihin umali yung kita namin. Pinakamagandang solusyon, ibalik na lang sa mababa talagang presyo ang gasolina. Hindi ho kalabisan yung pagtaas ho ng ng pamasahe. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa basketball court nitong Malabon City Sports Complex Oval. Ito po yung mga tricycle drivers na sumailalim na doon sa validation. At dito po mismo yung payout center. Kanina, inantabayanan lamang yung mga tauhan ng DSWD mula sa central office at dumating na sila rito para masimula na yung aktual na pamamahagi ng 5,000 pisong cash aid. Pero mas marami po yung mga tricycle drivers ngayon na nakastandby doon sa tennis court kung saan sinasagawa yung validation sa mga requirements. Tatagal po itong pamamahagi ng ayuda hanggang alas 5 ng hapon ngayon at hanggang sa Huwebes sinatayang nasa 2,900 na mga tricycle drivers yung mabibigyan dito sa Malabon City. Yan muna ang unang balita mula po rito sa Malabon. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Problemado ang maraming residente sa ilang barangay sa Muntinlupa dahil sa halos araw-araw na water interruption. Live mula sa Muntinlupa, may unang balita si EJ Gomez. EJ, may nagrarasyon na ba ng tubig sa kanila? Mariz, nako, hindi nga magkanda o gaga ang mga residente dito. Problema na nga ng marami, yung mataas na presyo ng petrolyo, mga nagmahal na mga bilihin at mas mataas na pamasahe ngayon. Pero dagdag pa sa problemahin ng mga residente dito sa Muntinlupa ang kawalan naman ng supply ng tubig. So wala po talaga tubig. Problemado si Madeline, residente ng Barangay Putatan sa Muntinlupa. Kasama sila sa mga nawalan ng supply ng tubig alas 11 kagabi. Base sa abiso ng Maynilad, babalik ang supply alas 2 ng hapon ngayong araw. 15 oras yan na walang tubig sa kanilang barangay. Ayon sa ilang residente roon, halos araw-araw nilang dinaranas ang problema sa tubig nitong nakalipas na 2 linggo. May mga estudyante kami na syempre kailangan nilang maligo, kailangan sa pagluto, walang tubig, as in walang running water na para maglinis, para mag-ayos. So ang hirap, talagang napakahirap. Wala ring supply ng tubig sa barangay poblasyon. Malaki raw ang epekto sa hanap buhay ng may-ari ng kainan na si Annalyn. Pahirapan daw ang pag-iigib ng tubig, kaya napipilitan silang bumili ng mineral water para sa pagluluto o kaya'y hindi na raw muna sila nagtitinda. Araw-araw, minsan halos kalating araw wala kaming tubig. Minsan yan, hindi na kami nagtitinda dahil nga ang hirap mag-igib. Wala kaming nagkaigip, tapos pipili pa kami ng tubig. Ang mahal-mahal ng mga bilihin ngayon. So paano pag hindi nakapagbukas o nagtinda? Walang tinda, wala kita. Ayon sa barangay, halos 1 buwan na raw nakararanas ng water interruption ang kanilang lugar. Mahirap po ma'am kasi magugulat ka walang tubig. Hindi alam kung saan kukuha ang tubig. Sa aming pagtatrabaho, pagtanggap ng mga kliyente, nahihiya po kami dahil siyempre po walang tubig. Wala naman po kami magawa. Nagbigay na po ng babala ang mayor dahil sa araw-araw nga pong walang supply ng tubig ang Maynilad, nahihirapan po ang aming mga residente. Minsan po talagang nagpupunta na po sa barangay. Nagrereklamo po.
5 barangay sa Muntinlupa ang nakararanas ng mahina o hanggang sa walang supply ng tubig, kabilang ang Alabang, Bayanan, Poblasyon, Putatan at Tunasan. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na biglang nagbago ang raw water quality sa Laguna Lake dulot ng malakas na hangin ngayong amihan season, kaya apektado ang pag-supply nila ng tubig. Kailangan daw ng operational adjustments sa treatment facilities ng Maynilad. Ginagawa na raw ng kumpanya ang mga hakbang para maibalik sa normalang supply ng tubig. May mobile tankers din daw na dinedeploy para sa mga residente ng mga apektadong lugar. Maris, panawagan ng mga apektadong residente, sana raw agad na matapos ang adjustment sa operasyon ng Maynilad para sa tuloy-tuloy na supply ng tubig. At yan, ang unang balita mula po rito sa Muntinlupa City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Pinaubayan na raw ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee ang kahinatnan na impeachment complaints laban sa Vice. Ang mga complainant naman tumanggi ng magsumite ng sagot sa tugon ng kampo ni Duterte dahil hindi naman nila sinagot ng defense team ang mga inilatag na reklamo. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa manifestation of waiver ng mga complainants sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang consolidated verified answer ad cautelam na isinumite ng Vice sa House Committee on Justice. Nabasa namin, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements sa rules. Pinabulaanan ni Atty. Ligutan ang mga sinabi ng Vice na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from the commission audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong to do not exist fictitious. Despite that, you still have the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa Vice ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po rin-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Atty. Nathaniel Cabrera, complainant sa fourth impeachment complaint laban sa Vice, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng Vice ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng Vice na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng Vice na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Hindi rin daw totoo ang bintang ng Vice na mayroon silang double standard pagdating sa impeachment complaints laban sa Vice at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the President's personal involvement or participation in the alleged offense. No? Sa case ng Vice President, to illustrate again, the offense of threat, what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember
Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng bise na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Sa panayam ng GMA Integrated News, pinanindigan ni Attorney Michael Powa ng defense team ni Vice President Duterte na puro opinyon, spekulasyon at konklusyon at hindi mga ultimate facts ang nakasaad sa mga reklamo. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute yung impeachable offenses na pinaparatang nila laban sa ating Vice Presidente? It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants to actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Ipinauubayan na raw ng depensa sa komite ang kahihinat na ng impeachment complaints laban sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan nito hindi lamang base sa kanilang konsyensya, kundi sa mga ebidensyang iprinisinta sa kanila. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.